Maraming salamat sa pagpupunta sa huling araw ni Kuya Remar. At bago natin siya ihatid sa kanyang huling hantungan, there are just some special people who would like to say a few words. Magsisimula muna tayo sa mga anak. Pangarin muna, so Ren, please take the stage. Palakpakan. Pasensya na po, pause ako eh. So, magandang araw po. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Renren, ang panganilan ni Remar. Bago ang lahat, gusto ko lang po na magpasalamat sa lahat ng nandito ngayon. Salamat po sa mga kapatid ni Daddy na tinulungan kami na asikasuhin yung lahat ng to. Sa mga kamag-anak na nakaredy na pumalalay, hindi lang sa amin ng mga anak, pati sa mga kapatid na naiwan ni Daddy. At sa mga naging kaibigan at katrabaho ni Daddy na dumalaw at sumuporta sa amin netong mga nakaraang araw. Siguro kahit si Daddy, hindi rin niya aakalain na ganito kadami yung nagmamahal sa kanya. Kasi nga po, di ba, pasaway si Daddy. And yung Daddy ko po kasi, kahit sa amin magkakapatid, napakakulit niya sa mapag-asal. So growing up, nakita ko kung paano siya maging tatay sa mga nakababata kong kapatid. Kahit mahirap, ginagawa niya yung best niya para maibigay yung mga pangangailangan nila. Ginagawa din niya lahat para magkasama-sama sana kaming magkakapatid. Pero syempre, it's complicated nga yung sitwasyon namin. Kaya sa tuwing magkikita-kita na lang kami, kahit hindi kumpleto, sinisiguro ni Daddy na makamusta niya kami mga anak niya at hindi man niya masabi ng diretso sa amin. Pinaparamdam niya through his actions kung gano'n na kami kamahal. And bago po natin iatid sa huling hantungan si Daddy, gusto ko lang din po sana sabihin na sana yung nangyari po sa amin magkakapatid maging eye-opener po sa lahat ng tao dito. Kasi yung na-experience ko ni Daddy, siya po yung nagmulat din sa, hindi lang sa akin, syempre sa lahat ng mga pumunta dito na depression is a serious issue na it should be addressed and dapat always seek proper help. Kasi siguro kung napilit ko si Daddy, kung nakumbinsi ko talaga siya na magpatigin or kumausap ng psychiatrist, baka siguro hindi ganito yung ending. So, Daddy, kung nasan ka man ngayon, gusto mo lang malaman mo na mahal na mahal kita at sana makuha mo yung peace of mind at saka ng gusto mo. And sana masaya ako kung nasan ka man ngayon. Yun lang po. Ren, for those wonderful words. Susunod naman po nagpagsasalita ay ang kanyang pangalawang anak na si Angelo. Iulit ko lang po sa lahat po namin mga tao nagmamahal po kay Daddy, mga kapatid niya po, mga kaibigan po, mga kapamilya niya din po. Salamat po sa pagpunta dito sa kanyang huling araw dito. Gusto ko lang po talaga masabi, si Daddy ay marami po kasalanan na nagawa sa buhay. Pero sa lahat ng kasalanan na yun, meron din pa mga araw na mabubuti ang ginagawa niya para sa amin, mga anak niya. Para din po sa ibang kasama niya. Wala akong masyadong masasabi kay Daddy kasi ayokong umiyak kasi tipid pa ka para mamaya. Tsaka ang gusto ko lang talaga sabihin sila, Daddy, na sana kinausap mo kami at sana sa pagtawid mo kaysa na makapagpahinga ka na maayos, isipin mo na lang na lalaki kami mas masubuti sa tao na naging ikaw. Ayaw lang namin na maging katulad ikaw. Pero gusto ko lang malaman mo na lahat kami mga anak mo at tumatao na nandito, mahal na mahal ka kahit sa mga actions na ginawa mo, kahit masasama pa man yan.
Yun lang. Susunod naman po na magkasalita ay ang kanyang pangatlong anak na si Iwan. So, magandang araw po sa inyo lahat sa mga pupunta ang mga policy. Sa mga hindi nakakalala sa akin ng mga policy, pangatlong anak ni Daddy. So, gusto ko lang sabihin, gusto ko lang malaman mo na mahal ka namin. Hindi pa sa sarili natin. Salamat din sa support ng ginawa ko sa kahit pero dahil pa kami. Salamat din dahil kasi may siya mong kabigaw na lalapitan namin. Salamat din kasi kahit mahirap na ang buhay, dapat rin kasama namin. Salamat din kasi naging parte ka ng buhay namin. Salamat din kasi nagpakatati ka sa amin kahit ano namin, hindi mo na kaya. Salamat dahil ginabayan mo kami sa buhay. Salamat dahil marami kang tinutulong sa amin. Unang daw, hindi na paano ba? Kailangan kita. Kung may oras pa sana, nasabi ko na sa'yo kung gano'n ka nakamahal. Gusto ko mamaramdaman yung kapag muti. Ito yung happy sa bawat ano. Susunod na naman po na magsasalita ay ang kanyang pang-apat na anak na si Kai. Hello po, ako po si Kai, pang-apat na anak ni Bernard. Gusto ko lang po sabihin na kahit hindi naman kami nag-usap ng masyado, na-enjoy ko naman lahat ng ginawa namin. Sa unang usap namin sa New Year's of 2024, gusto ko rin sabihin na I always look up to him. Kahit hindi naman kami nag-usap ng masyado. Wala ako masyadong masabi dahil wala naman ako masyadong mabigay o naipakita. Sana lang na masaya si Daddy kung nasaan siya ngayon. Mahal na mahal ni Daddy, hindi ko na pakita sa'yo. Ang wala magsasalita sa mga anak ay ang kanyang pang-lima na si Stephen. So po, magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Stephen, yung panglimang anak ni Remard at yung pinakapoging anak ko. Salamat pala sa mga nagpuntang bisita ngayon. Si Daddy ay, masaya siyang kasama. Lalo na pag kami lang. Tapos si Daddy ay lagi ginagawa lahat para mapasaya kami. Para mapasaya kami mga kapatid at magkakalayo kami. Basta makasama niya kami, masaya na siya. Salamat Daddy na inalagaan mo kami. Ginawa ko lahat para sa amin at para maging masaya kami.
Sana Daddy, masaya ka dyan kung nasaan ka man. At sana gabay mo pa rin kami sana gabay mo pa rin kami kung saan kami lagi. Sana bigyan mo kami lakas lagi. Salamat na pinalaki mo kami maging mabait. Salamat Daddy na pinalaki mo kami pogi. Mahal na mahal ka namin Daddy. Walang bawal sa'yo.